Hindi yata tama yun, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. You are now saying, Madam Chair, that you have been lying to this committee the whole time. Your Honor, yun po yung instruction niya kasi I'm not asking about the instruction. At alam mo ba by that time na wala na siya sa bansa? Hindi po, Your Honor. Alam mo ba na yung pinapagawa sa iyo ay hindi ka ba nag-isip? Ang daming abogado sa Bamban, bakit maghahanap sa ibang lugar ang abogado? Ang alam ko po, Your Honor, dahil pag nakita pa lang po yung name ni Ma'am, ayaw na po ng lawyer. Kaya direct instruction po si Ma'am, natawagan ko po si Ma'am Che. Dahil walang lawyer na gagawa nung gustong pagawa ng iyong principal. Is that a correct statement? Siguro po, Your Honor. You think it is because otherwise, you would just probably tell your principal na, ma'am, bakit pa tayo hahanap sa iba at lalayo tayo? Hindi mo na ginawa yon sapagkat alam mo rin, walang gagawang abogado na gusto ng iyong amo. Is that correct? Yes po, Your Honor. Tsaka yun po yung instruction niya, sumunod lang po ako. Yes, the instruction na sumunod ka. And I wanted to protect your rights dahil sinabi mo, instruction ng amo mo, parang wala kang magawa kung hindi sumunod. Kahit alam mo na parang hindi tama itong gagawin mo. Is that correct? Your Honor, wala pong ganun na inisip ko po na hindi tama. Alam mo tama yung gagawin mo? Kasi inutusan niya lang po ako, Your No, Honor. but this is my question now. If you don't want to answer my previous question, alam mo ba na tama yung gagawin mo na magpapirma, na magpanotaryo sa isang abogado na alam na hindi humaharap yung affiant doon sa abogado at sasabihin ng abogado, subscribe and sworn before me? Hindi ko po alam yun, Your Honor. No, but you know very well na wala yung affiant para pirmahan yung pagnonotaryo na yun. Kaya nga ikaw ay tinawagan ng iyong amo. Yun din ang tanong ko, Senator Joel, Miss Kath, Miss G, alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Hindi Huaping? po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas nung Hindi araw din na po, yon? Your Honor. Keep on telling the truth, ha? Ngunit alam nyo na espesyal itong pagkakataon na ito. Espesyal, hindi to ordinaryo. Kasi nandun kayo sa dilim, kasi hindi humaharap yung amo ninyo para inotaryo ang isang public document. Alam niyo yun, Miss G, Miss Kat. And ang buong punto kasi ng pagpapanotaryo ay siguraduhin yung pumirma. Ha? Ang abogado places himself or herself on the line para sabihin, itong pumirma ay talagang nandirito pa. At alam na po namin na hindi totoo yung pagnotaryo dito. This is already proven. Kaya makakatulong kayo kung sasagot kayo ng makatotohanan. Hindi kontra sa alam na namin, na-prove na namin in earlier hearings. Pakisagot yung tanong ni Senator Joel. Sorry po, Your Honor. Ano po yung... Sorry po, sorry. Alam nyo yung special yung arrangement. Alam nyo na special. Kasi kung hindi, kahit kanino pwedeng iutos ni alias Alice Go. Kahit kanino. Pero kayo yung pinagkakatiwalaan kasi kayo yung traveling bodies eh. Kayo yung pinagkakatiwalaan niya na gumawa nitong bagay na ito. Na kahit wala siya, inonotaryo yung dokumento. Alam niyo yun. Para sa amin po, Your Honor, isang empleyado lang po kami. Sumunod lang po kami kung ano po yung instruction sa amin. Regarding naman po doon kung alam po namin, actually po, yung totoo po, hindi po talaga namin alam kung nasan po si ma'am. At kung So hindi nyo rin sigurado na nandito pa siya sa Pilipinas nung araw na yon? wala po talaga kaming alam. Hindi kayo nagtanong? Hindi po, Your Honor. Nung kinausap ka, nung tinawagan ka sa telepono, I'm sorry, Madam Chair. SP Pro Nung Tempore. tinawagan ka sinasabi mong tinawagan ka ni Alice Go, hindi ka nagtanong kung nasan siya. Hindi po, Your Honor. Bakit? Wala rin po ako sa posisyon para tanungin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis? Bago nung mga araw na Hindi iyon? po, Your Honor.
Okay, babalikan po namin kayong dalawa. Pero balikan ko po si Mayor sa mga... Yes, related question from Senator Sherwin. Related question before we veer away from another topic. May mga napuna lang ako, Madam Chair. G, kanina sabi mo na nung nagkita kayo ni Kadante, wala pa sa iyo yung dokumento. Wala pa po, Your Honor. At pinabalik mo saan yung driver mo para kunin yung dokumento? Sa bahay po nila. Kasi ang instruction po, Your Honor, i-meet ko po si Kadante para mag-lunch po. Kasi, So saan nanggaling yung dokumento? sa kanila po, pinakuha po ni Kat sa kanila. So hawak ni Kat yung dokumentong signed. Yes po. Pagdating sa'yo, nakaperma na, Yes diba? po, Your Honor. Opo. Kat, nasa iyo yung signed documents? Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni ma'am. Saan nanggaling yung signed documents? Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nung Okay. nakuha ko na po yun, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan bahay yun? Sa QJJ Farm po, yun sa bahay po na mismo. Saan yun? Give me the Bamban address. po. Sa Bamban? Anong barangay? Virgen de los Remedios po. Virgen de los Remedios. Opo. Doon mo kinuha. Kanino Yes po. mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento. So pumasok ko lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento doon? Yes po. Ganun kasimple lang? Yes po, Your Honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at Your Honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Okay. Paano ka nakapasok doon? Pinapasok ko lang, may gwardiya ba? May boy? Paano ka nakapasok sa... Hindi po nakalock, Your Honor. Walang tao sa bahay? Wala po, Your Honor. Ang tao po sa QJJ Farm is 3 na lang po. So walang tao sa bahay, nakapasok ka sa gate, umakyat ka ng kwarto, binuksan mo yung drawer, nandun yung dokumento. Yes po, yung isang brown envelope po. Instruction siya ni Guo Huaping. Yes po, Your Honor. Kay Guo Huaping, Madam Chair, if I can pursue that Senator Sherwin, with your permission. Saan nanggaling yung dokumentong yun? Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Na-sign mo yung bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially, may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case. Opo, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi Ano ba talaga po? Na-file na or hindi pa na-file? Na-file na po. Hindi pa na-file yung... Kailan mo sinign yung document bago ka Sinign umalis? ko po yung last page po bago po ako umalis. Umalis ka is first week of July. July 1st week, opo. Pero wala pang na-file na case nun. Na-sign ko po yung last page po bago po ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Regarding po doon sa question po, I invoke my right po. With all due respect, Senator. SP Pro Tempore. Senator Win, Madam Chair, sino nag-prepare ng counter affidavit mo? Lawyer po. Yeah, I know. Sino nga? Law firm? Opo, law firm po. Ano yung law firm? Ano pangalan? Gala? At yun sa abisado po. Gana Atienza Avisado Law Offices. So, nung prepare ng lawyers mo to, nitong law firm mo to, alam na ng mga lawyers mo na wala ka na rito? Hindi po. What do you mean hindi po? Alam nila nandito ka? Samantalang wala ka na talaga. Hindi po namin Paano mo napirmahan nito na wala ka? Yung last page po, napirmahan ko po siya bago po ako umalis. Hindi, ang date dito, August 14, no? Oh, August 14. Kailan mo pinirmahan tong affidavit? Counter affidavit? Hindi ko po maalala po yung exact date bago po ako Laging umalis. hindi mo maalala eh. Tagal na yung katagang hindi mo maalala. Kailan? Your Honor, hindi ko na po talaga maalala O yung exact nakalagay date po. dito sa counter affidavit mo, August 14. Kailan ka tumakas? Your Honor, meron pa akong case po sa immigration po. Kailan ka Refused po tumakas? answer po.
May case na po ako sa Madam Chair, if I immigration. may ask, Yung sinabi yung niyo, dates niya, Guwaping, na pinirmahan mo yung counter affidavit bago ka umalis. Kailan yon na umalis ka? Bago pa ako umalis po, first week po ng July, di ko po maalala po yung exact date po. First week ng July. first week of July. Madam, Nawala Madam pang Chair, case. first week of July daw siya umalis. Pinirmahan daw niya ito last page. Nakalagay dito, in witness whereof, I have here to affix my signature this August 14, 2024 in the city of malabo to San Jose Del Monte. San Jose Del Monte. And the foregoing allegations are true and correct to my knowledge and available. Paano mo napirman ito? Sinasabi mo napirman mo to last page. Wala ka na rito sa bansa. Umalis ka po ka, July. Nahuli ka, September. Kailan ba siya nahuli sa Indonesia? September. Ha? September 5. Paano mo napirman ng August 14 to? Knowing fully well na itong mga abogado mo, alam na wala ka na rito. So, ibig sabihin, July pa lang, nung umalis ka, hinanda mo na yung last page na yan na pirmado mo para ikakabit na lang ni Ms. Kath dun sa counter affidavit mo na later on na compose. Madam Chair, may kaso na pong binigay po sa akin ng DOJ po. I invoke to... You're right against self-incrimination. Pero di ba, common sense, Guwaping, kung aalis ka ng July, maghahanda ka ng signature page para ikabit sa counter affidavit na in-instruct mo kay Ms. Kath na ikabit, kahit by August pa isasabit yung counter affidavit na yon, di ba? Common sense lang, kunyari ibang tao pinag-uusapan natin, di ba? Ganun yon, wala na kayo nung August wala na yung taong yun nung August, right? Madam Chair, maybe we can ask attorney if her lawyer is present. Attorney Avisado, nandito ba? Were you instrumental in preparing this counter affidavit? Yes, Your Honor. Okay. It says here that Alice admitted that she signed the last page 15, if I'm mistaken, of the counter affidavit. All right? Is it true? Your Honor, if I recall it correctly, we sent the draft of the counter affidavit last August 14, Your Honor. Where? To her secretary, Ms. Kat Salazar. Okay, August 14. Saan mo pinadala yung counter affidavit para pirmahan ni Miss Alice? Your Honor, pinakuha niya po sa akin yung brown envelope po. No. I'm asking you, pinadala nyo, no? Pinadala nyo kay Kat para pirmahan ni Alice. Am I correct? Yes, Your Honor, that's correct. Oh. And if I may, SP Pro Tempore, and sa pagkaalam nyo, sa araw na yon na pinadala nyo yung draft counter affidavit kay Ms. Kath para maaprubahan, mapirmahan ni Alice, ni Guwaping, nasan yung kliyente nyo at that point in time? We have no knowledge of her whereabouts, Your Honor, at that time. I find that very difficult to believe. SP Pro Tempore, Ms. Kath. So, nung pinadala ni na attorney ko sa inyo yung draft counter affidavit, anong ginawa niyong sunod? Pinrint ko po kasi pinaprint po ni Ma'am Alice. And then, Nung pagkakuha ko po ng brown envelope, una po, kinuha ko po yung brown envelope sa bahay po niya. Tapos po, pinrint ko po yung sinend sa akin through Viber po, nung affidavit po na inattach ko po doon yung sign page po. so hindi nyo na pinabasa kay Guo Huaping yung draft counter affidavit? Sinend ko din po sa kanya, Your Honor. Saan nyo pinadala sa kanya? Sa WeChat po. Ibig sabihin, WeChat, hindi yun karaniwan or malawakang ginagamit dito sa Pilipinas. Nasaan siya nung araw na yun na pinadala nyo yung counter affidavit ni na attorney ko sa kanya via WeChat? Your Honor, hindi ko po alam kung nasan po si Ma'am. Pero pag nandito kayo dati ni Guo Huaping sa parehong nasa Pilipinas kayo, hindi naman kayo gumagamit ng WeChat, di ba? May pa po, nakakausap ko na po siya sa WeChat. Sa WeChat. Yes po. Pero nasan siya nung May, nung WeChat ang ginagamit nyo? Alam ko po dito sa Manila. Sa Naka-check-in Manila. po siya sa hotel. Naka-check-in sa hotel. Pero pag bumabiyahe siya sa ibang mga bansa, ay WeChat ang ginagamit nyo. Messenger po. Messenger. Yes po. So nasan siya nung araw na yun na pinadala mo sa kanya yung counter affidavit via WeChat? Hindi ko po alam, Your Honor, kung nasan po siya.
Senator I'm just a bit confused Joel. because you said kanina, Kat, kinuha mo yung envelope sa bahay ni alias Alice at signed na. Ngayon, ang bagong istorya ay other than the envelope, ikaw ang nagprint ng counter affidavit. Yes po, Your Honor. Bali yung nasa envelope po is sign page lang po siya. Wala po yung kabuuan po na affidavit. Okay. So, nandun yung sign page. Tapos, iba na tong dokumento na ipiniprint mo from the sign page inside the brown envelope. Tama, Fraction? In your personal experience, yung brown envelope na sinasabi mo, meron ng prepared, signed document na nandoon sa loob ng brown envelope. Yes po, Your Honor. Tapos, may ginawa ka ngayon na as instructed to you by alias Alice, Yes po. na i-print yung counter affidavit at from the counter affidavit na pinrint mo, kinuha mo ngayon yung signed document sa brown envelope at yun ang inattach mo Yes po, Your Honor. dun sa Tama pinrint po. mo. Tingin mo tama yung ginawa mo? Your Honor, yun po kasi yung instruction po ni ma'am. So, hindi mo alam kung tama yung Yes ginawa po, mo? hindi ko po alam. Ipa-follow up ko lang yung question ni Madam Chair sa'yo. Ikaw, Kat, bilang secretary ni alias Alice Guo Haping, nakapagpanotaryo ka na ba? Dati? Hindi po, Your Honor. Example, affidavit of laws, certifications for government. Hindi ka nautusan kahit kailan, buong buhay mo as the secretary of alias Alice, hindi ka nakapagnotaryo. Hindi po. Hindi niya po ako inuutusan before po. So ngayon ka lang Yes inutusan po. niya. Yan po yung first time po na kino-ordinate po niya sa akin. Yun lang, regarding po yun sa lang, notaryo. Kat, minsan kahit na sumusunod ka lang, alam mo na hindi iyon ang ang pinirma niya nandun sa loob ng brown envelope, kinuha mo, tapos inattach mo dun sa bago. Parang hindi yata tama yun, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Your Honor, pasensya na po. Sumunod lang po ako sa instruction po ni ma'am. Ito ba yung pinermahan mo? Ito ba yung pinermahan mo? Miss Go? Guo Haping. Ito ba yung nakita mong nasa brown envelope? Yes po, Your Honor. Ito yung nakita mo sa brown envelope? Yes po. So ito yung sinabi ni Guo Huaping na pinermahan niya bago siya umalis. Tama? Miss Go? Kasi ako po yung pumirma. Yung date po, hindi ko po alam po yung sa date. But, Madam Chair, ang conclusion ko, personal conclusion ko dito, first, nagsinungaling si Attorney Galicia. No? Dahil hindi ito pinermahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely, nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Number two, itong ganitong document, abogado nagpre-prepare nito eh. At prepare ito first week of July, yung alleged escape ni Guo Huaping. So ang ibig sabihin, ng mga abogado niya, alam rin na aalis siya. Kasi pinirmahan niya in advance eh. Final yung counter affidavit August 14, pero pinirmahan niya first week of July, the last page. Typically, typical sa atin yan, pag ginawa yung counter affidavit, babasahin mo muna bago mo pepermahan. Diba? Nagko-correct pa nga tayo along the way kung tama yung ginagawa. Pero obviously dito, alam na nila na aalis siya, kaya kung tama yung kwento ni Guo Huaping, pinirmahan niya ahead of time ito. At alam ng abogado niya, o at least meron silang idea, kasi bakit naman yung pepermahan ahead of time? To almost 1.5 ahead of time. Diba? Tanungin natin si attorney Maybe we ko. can ask Attorney, attorney ko. alam nyo ba na paalis na yung kliyente nyo, si Alice Tiago, Guo Huaping, nung maaga niyang, a month and a half early nga, sabi ni Senator Sherwin, niya hinanda yung kanyang signature page sa later nyong ida-draft na counter affidavit. Your Honor, we really have no knowledge, Your Honor. In fact, Your Honor, we were only able to finalize the counter affidavit
last August 14, on the same day that we forwarded the same to her secretary, Your Honor. At bakit niyo finoward pa kay Ms. Kath? Bakit hindi diretso kay Guo Huaping na siya naman yung kliyente niyo? Your Honor, Ms. Kat messaged us requesting if we can forward the draft counter affidavit to her so she could print and have it signed by Mayor Guo, Your Honor. Hindi ba mas regular na directly from the law firm or the lawyers to the client para hindi nadadaan pa sa secretary? Kayang-kaya niyo namang mag-print sa office niyo, I'm sure. Yes, Your Honor, but that was the request of our client through her secretary. But Madam Chair, just one, Senator Madam Chair. Joel. What is more important is that you discuss, Madam Chair, kung ano yung laman ng affidavit. Hindi ba ikaw yung lawyer? Hindi ba duty mo yun para i-discuss sa iyong kliyente yung nilalaman ng affidavit na hinihanda mo? And in fact, It's your Senator duty. Joel and Attorney Ko, sobrang sakto naman ang formatting ng affidavit na to. Saktong-sakto. So, talagang signature page lang ang hinihintay na ikabit sa last page. Ganun ba talaga ang trabaho ng firm sa pag-draft ng counter affidavit para sa kliyente? Your Honor, if I recall it correctly, we sent the complete draft of the counter affidavit, including the signature page, Your Honor. No, hindi yun po ang nangyari. Madam Chair. The signature page iniwan sa brown envelope sa drawer na ikinabit lang ni Ms. Kath dun sa draft counter affidavit nyo na hindi nyo pinresent at diniscuss directly personally sa kliyente nyo. SP Pro Tempore. Attorney, how did you prepare the counter affidavit? Your Honor, we reviewed all the records, Your Honor. Did you consult Alice in the preparation of your counter affidavit? We had limited communication with the Honorable Mayor at that time, Your Honor. Why limited, Attorney Ko? We were just calling her, Your Honor. How were you calling her? Through cell phone, Your Honor. Pero bakit limited yung communication? Wala na siya dito sa Pilipinas? We had no personal interaction, Your Honor. Bakit walang personal interaction? Naghahanda po kayo ng counter affidavit sa kanya. Ibig sabihin, may active case na sa kliyente nyo. I imagine, pag may kaso na laban sa kliyente nyo, pinaka on the alert ang law firm. Bakit wala kayong direct or easy communication sa kanya noon? Where was she? Your Honor, at that time, actually, we also manifested in the DOJ that we were having difficulty communicating with the Honorable Mayor. That's why Why? we weren't able to finalize the counter affidavit, Your Honor. Why were you having difficulty communicating? Your Honor, with we her? were informed, Your Honor, na meron ho siyang death threat. That's why she refused to have a personal meetings with us. So Ayan na we were naman only ang communicating through cell phone, Your Honor. Death threat? Galing ba sa law firm nyo, yung isang death threat? Why couldn't she talk with you directly? Wala hong ganun, Your Honor. We were just informed na meron ho siyang mga death threats and hindi ho niya kayang makipag-meeting personally with us, Your Honor. That's why na-delay ho yung pag-prepare and finalize nung counter affidavit, Your Honor. Usually, ang mga law firm, napakamaparaan para lang tulungan hanggat kaya yung kliyente nila. And in fact, there was even media work that was able to be done, facilitated by the law firm, even when nasimula na namin ang investigasyon dito sa Senado. Kaya ang hirap talagang paniwalaan na you cannot even explain to us bakit kayo hirap mag-communicate sa kliyente ninyo at a time na you already needed to submit a counter affidavit in her name. At talagang I cannot imagine na ang firm tatanggapin na hindi nyo mapresenta, maipaliwanag ang counter affidavit sa kliyente nyo and papayag kayong ikakabit lang nung secretary niya yung signature page. But yes, Senator Sherwin and then SP Pro Tempore. Ms. Guo Huaping, sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo?
Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Kasi imposible ikaw mag-prepare nito. Abogado lang nakaka-prepare nito eh. Sinong abogado nag-prepare nito at pinirmahan mo 1.5 months ahead of the counter affidavit? Opo, Sen. May kaso na po final po sa akin na invoke my right against self-incrimination po. But Attorney Ko, don't you agree na abogado lang nakaka-prepare nitong ganitong, not an ordinary person can prepare such a document? I agree, Your Honor. Thank you. Thank you, Senator Sherwin. Attorney ko, pwede bang tanungin lang nandito ba si Yusek T ng DOJ or sinong resource person from DOJ? Good morning, Madam Yes, Sen. good morning. Prosecutor Gatdula po representing DOJ. Yes, Prosecutor Gatdula. Under the new rules, notary is allowed if prosecutor is unavailable. Yes, Pwede Your Honor. po ba kayong mag-expound sa rule na to? Yes, Your Honor. Under the new rules po ng Department of Justice, the only time that a person can have the counter affidavit notarized outside of DOJ, Your Honor, if there are no prosecutors available. But considering, Your Honor, please, that this case, there are plenty available prosecutors, Your Honor, in the Department of Justice. So basically, Your Honor, the notarization of the counter affidavit is really without any effect, Your Honor, please. So talagang from the get-go, malabo po yung dinaanang proseso nitong counter affidavit na ito. And actually, we don't even have to belabor the defects of the notary. We already know it's fatally flawed. And base sa pagpaliwanag nyo dyan sa rule na iyon, fatally flawed talaga. And ang totoong issue ay yung complicity. At babalikan ko rin ni Mayor Kalugay, no, at yung contribution niya sa panloloko sa bayan. Salamat, Prosecutor Gatdula. Yes, Madam Chair, Senator Joel. And with the indulgence of our distinguished colleagues here, I think it's also right to give chance to Attorney Galicia if he can also make a comment. And Attorney Galicia, you have heard the testimony of Guo Huaping alias Alice. She made mention that she signed this document way before she left the country. Kayo yung nadidiin dito more than anyone. And in the affidavit that we got here, kayo yung nakapirma at nakalagay po doon, and I will pound it again, subscribe and sworn before me. Narinig niyo po yung sinabi ni alias Alice, narinig niyo po yung sinabi ni Kath, ni Miss G, at ni Cheryl. Siguro marapat lamang, Attorney Galicia, na marinig po namin kayo sa pagkakataong ito. Attorney Galicia, briefly please, if you can address the question of Senator Joel. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. The matter has already Attorney, been please. Biktima Please po don't kayo? take the track of Guo Huaping. Ang mas mabuti po ay sagutin nyo ng makatotohanan yung mga tanong namin. Please, return to the question of Senator Joel. Again, Your Honor, I'm invoking my right against self-incrimination because that will tend to incriminate against me, Your Honor. All right. SP Pro Tempore. Just one last thing, Madam Chair. All right, one last, Sabi Senator po ni Joel. Alice, alias Alice, pinirmahan niya ito way before she left the country. Sabi ni Kat, pinatawagan si Cheryl para alamin kung sino ang pwedeng abogado na papayag sa gusto nila na magnonotaryo ng isang public document. Nakita man, hindi nakita, anuman laman ng dokumento, inonotarize niya. At ang nakalagay po doon ang inyong pangalan. Muli po, Attorney Galicia, binibigyan po kayo ng Senado ng pagkakataon. You owe it to yourself, you owe it to your family, you owe it to the Filipino people. Alam niyo po ba ang mga pinagagagawa niyo when you affix your signature? Again, in the public document that's here before us, it says there's sworn, subscribed, and sworn before me. At dito ho, napatunayan na lahat na ng dokumento.
gabundok na dokumento, gabundok na mga testimonya, sinasabing wala na si Alice Go. At mismong si alias Alice, sinabing pinirmahan niya ito way before she left the country. Muli po, binibigyan po namin kayo ng huling pagkakataon, Attorney Galicia, para marinig ang inyong panig, Attorney Galicia. I will be, Your Honorable Senator, I'm maintaining what I declared before and the result of the executive session that we had. All right, Attorney. Senator Joel, thank you. Then, Madam Please. Chair, we don't have any other choice but to bring out the information that was given to us before, Madam And Chair. actually, Senator Joel, Attorney Galicia, itong mga bagong facts na itinatanong din sa inyo, lumabas na po in open hearing. Hindi lamang dun sa executive session. So, may I remind you, you are obliged to respond. You are continuing to be under oath before this committee, Attorney Galicia. Please, one more Madam chance Chair, to address the question of Madam Senator Chair, Joel. it would before I appear continue my now, questions. because you're the one invoking whatever right you wanted to invoke, and we are only looking for the truth. You are now saying, Madam Chair, that you have been lying to this committee the whole time. In his first appearance in this honorable committee, Madam Chair. Attorney Galicia, please, be as frank as you can be sa committee ito. Kasi talagang lumabas na, sinabi na ng DOJ, lumabas na sa mga findings namin, yung mga dokumento will prove, by Guo Huaping's own answer earlier, umalis siya sa bansa bago pa na-draft ng law firm ni na attorney ko yung counter affidavit at ikinabit lang ni Ms. Kath yung signature page. So, what can you say for yourself, Attorney Galicia? Your Honor, I am again maintaining the confidentiality of the executive session and I'm invoking my right against self-incrimination, Your Honor.